Sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas, ang impeachment ay ang proseso kung saan ang House of Representatives ay formal na nag-aakusa sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan, gaya ng Pangulo, Vice-Presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, Ombudsman at Constitutional Commissioners. Dahil sa mga seryosong paglabag. Mahalagang linawin na kapag ang isang opisyal ay na-impeach ng Kamara, hindi ibig sabihin na tanggal na siya agad sa pwesto. Ibig sabihin nito ay formal na siyang sasailalim sa isang impeachment trial sa Senado, na siyang magpapasya kung siya ay aalisin o mapapawalang sala. Narito ang 5 mataas na opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na formal na na-impeach ng Kamara. Una, Joseph Erap Estrada, dating Pangulo, taong 2000. Dahilan, siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na na-impeach. Inakusahan siya ng bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution kaugnay ng pondo sa duetting at tobacco taxes. Resulta, hindi natapos ang impeachment trial sa Senado matapos mag-walkout ang mga prosecutor nang ayaw buksan ng mga senador ang isang kontrobersyal na sobre, second envelope. Ito ang nagmitsa ng EDSA People Power 2 na nagpatalsik sa kanya sa pwesto noong Enero 2001. 2. Renato Corona, dating Chief Justice, taong 2011. Dahilan, siya ang kauna-unahang pinuno ng Korte Suprema na na-impeach ng Kamara. Inakusahan siya ng hindi tamang pagdedeklara ng kanyang mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN. Partikular na ang mga dollar at peso accounts. Resulta, natapos ang paglilitis sa Senado noong Mayo 2012 at siya ay nahatulan ng pagkakasala, convicted, ng Senate Impeachment Court, kaya formal siyang tinanggal sa serbisyo. 3. Conchita Carpio Morales, daw dating ombudsman. Punto ng paglilinaw. Tandaan, madalas itong mapagkamalan, ngunit si Morales ay hindi formal na na-impeach. Nagkaroon ng mga reklamo laban sa kanya sa Kamara noong 2017, ngunit hindi ito umusad o nakakuha ng sapat na boto upang maipadala sa Senado. Natapos niya ang kanyang buong termino. 4. Andres Bautista, dating COMELEC Chairman, taong 2017. Dahilan, na-impeach siya ng Kamara dahil sa mga aligasyon ng pagtatago ng hindi maipaliwanag na yaman, unexplained wealth, na ibinunyag ng kanyang asawa at ang kontrobersyal na COMELEC data breach noong 2016 na halalan. Resulta, bago pa man magsimula ang paglilitis sa Senado, nagsumit si Bautista ng kanyang resignation letter na tinanggap naman ng palasyo, kaya naunsyami ang paglilitis. 5. Sara Duterte, Vice-Presidente, taong 2020. 5 at 2026. Dahilan, siya ang kauna-unahang Vice-Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na na-impeach ng Kamara. Una siyang na-impeach noong Pebrero 2025. Nakalaunay pinawalang bisa ng Korte Suprema. Ngunit matapos ang panibagong mga reklamo, muli siyang formal na na-impeach ng Kamara nitong Mayo 2026. Ang mga reklamo ay nag-ugat sa di umano'y anomalya sa paggasta ng confidential funds noong siya ay DepEd Secretary at VP, unexplained wealth, at mga pahayag laban sa seguridad ng Pangulo at iba pang opisyal. Resulta, kasalukuyang nakasalang ang kanyang kaso sa Senado, kung saan nakatakdang magbukas ang formal na impeachment trial upang dinggin ang mga ebidensya. Trivia. Marami ring ibang pangulo at opisyal ang sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara, gaya ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo,
Benigno Aquino III at Rodrigo Duterte. Ngunit ang mga reklamong ito ay ibinabasura sa komite, dismissed, at hindi kailanman nakakuha ng sapat na boto ng buong kamara para opisyal silang matawag na impeached.